matapos salakayin ng mga otoridad noong Oktubre. Update lang yung video na sinasalakay hindi yung kahapon. Oktubre pa po yun. Etong mga senador na ito, hindi ko alam bakit pumapapil pa dyan. Tapos na yung eksena. Papasok pa talaga sila parang manggulo. Mga senador naman ang nag-ikot sa nabistong Pogo Hub na ito sa Pasay na pugad umano ng Natatawa ako dito Alam nyo bakit ako natatawa dito? Tingnan nyo Kung talagang observant kayo, tingnan nyo. Sa nabistong Pogo Hub na ito sa Pasay. Ano napapansin nyo? Kung talagang observant kayo. Hindi ho yung buhok nung nasa harapan. Hindi ho yun. Hindi ho yun, Hindi ito bagong raid. Matagal na raid. Binalikan lang ng ni Senator Ontiveros at saka ni Gatchalian. Ano napansin nyo? Buhok. May media. Hindi ho. Walang ang makakatamang sagot. Merong Tabasco. Ano? Ay, grabe. Ayun, papel. Bakit very important tong papel? Alam nyo kung bakit? Kasi, kaya nga sila pumunta dyan para tignan kung ano meron, kung ano nangyari. Ibig sabihin, you are learning from what really happened during dyan sa Pogo na yan. Tama, mali. Di ba? Hindi yung may prepared speech ka na, babasahin mo na lang para pagdating dyan. So, mas maganda yung optics kasi nandun ako, sumama ako. Gets ninyo? Kaya ka nga pumunta dyan I could understand. Gusto namin puntahan. Ano ba itsura ng Pogo na sinasabi ninyong illegal na nangyayari? From there, you would mag-i-speech ka at doon mo i-base yung speech mo kung ano yung nakita mo, kung ano yung natutunan mo. Tama, mali. Hindi yung pupunta ka doon, may daladala kang script. Wala kang pakialam sa nakita mo. Basta, may dala akong script, tapos doon ako mag-i-speech para magandang optics. Napugad umano ng kalaswaan at may torture chamber pa. Muntik maluluha. No? Lalo na pag nung pinasok natin at nakita yung aquarium kung saan ginagawang basa. Tahe, yung mga babae, nakaupo doon. Nagulat din. Magpe-press briefing na lang, babasahin pa. Grabe, no? What's wrong? Honestly, there is something wrong. Kasi it's really obvious na everything is scripted. Hindi galing sa puso yung pagsita. Hindi galing sa puso yung sinasabing natututunan niya. Diba? Ibig sabihin, hindi niya dinepende doon sa nakita niya. Meron na talaga siyang script na sasabihin. Gawan nyo na ako ng script, tapos pupunta ako doon, tapos pagka na gano'n, babasahin ko na lang. Grabe, no? Sila nang makita ang pinaniniwala ang torture chamber. Nashock din ako sa... Sana tinutok nyo kay ano yan. Joke lang, joke lang. Joke lang po. Torture chamber. Ayan, basa. Kung saan ginagapos. Tagalog na nga binasa pa. Parang awa naman. Lenny Robredo. Ontiveros. Ikaw pa naman ang gustong gawing bata ng dilawan ngayon ng apingklawan. Tapos pareho rin pala, magbabasa ka lang din. Hindi, alam mo, feeling ko na-trauma to. Hindi, feeling ko talaga, na-trauma to. Na-trauma to doon sa mga bumabanat kay Lenny Robredo na lutang. Kaya ayaw niya, ayaw ko magilutang mo. Babasahin ko na lang yung script. Ibang level ka, Brad. Ibang level ka, sis. Baka oo nga, feeling ko na-trauma ito. Doon sa banat kay Lenny Robredo. Ang mga empleyado ng Smart Web. Walang ilaw, walang pagkain, pasa-pasa. Acting, grabe. Grabing acting yan, At bugbog. Ang Semper Fidelis, happy 73rd anniversary Philippine Marine. Una!
Ay, mali. Paano ba yun? Ura! Saludo ako sa inyo. Happy 73rd anniversary Philippine Marine, mga Marine natin dyan. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat. Sinapit ng mga biktima ng mga mapangahas at abusadong. Bakit hindi ka na lang sa Senado? Tapos doon mo na lang binasa yan. Ba't ba kailangan pumunta dyan? Para mas maganda background. Wow, Employer na ito. Ito ay ginagawa. Oh. Tama ba? Sabi nga ni Ana Rot, pati bugbog nakasulat din. Yun na nga eh. Hindi, alam mo, pwede ka naman magbasa. Hindi naman masama. Siguro pagka meron kang interpolation sa Senate, okay yan. Kasi para talaga sigurado tama yung sinasabi mo, di ba? O kaya magi-speech ka na talagang, ano mo yun, formal. So na, I would understand yung mga ganon. O formal gathering na you should be formal sa iyong sasabihin. Okay yan, magbasa. Pero, pero, pati ba naman yung simpleng komento babasahin mo pa? Anong tawag sa'yo? Di ba? Alam mo, naalala ko talaga nung nung time na naiimbitahan si Mocha sa mga gathering kasi siya assistant secretary siya. Lagi siyang special guest. Alam mo, sa totoo lang noon, ako sinasuggest ko nga sa kanya tsaka doon sa lalo na pagka hindi niya kabisado yung senaryo. Ibig sabihin yung kuwari tungkol sa ibang bagay, hindi mo naman kabisado yung mga terms. Kasi pwede naman ganun eh. Maaring matalino ka pero hindi mo lang kabisado yung ginagamit ng mga jargon o mga terms doon. So pwede kang magbasa na lang. I understand. Kaya sabi ko sa kanya, kung ako sa'yo, sulat mo na lang. Kasi siyempre, iba rin naman yung mga terminology yung ginagamit dyan. Kunwari, technical yan. Di ba? Basahin mo na lang. Alam mo, lagi yung sasabi sa akin, ayoko magbasa. Kung ano yung nasa puso ko, yun na lang sasabihin ko. Kasi, kaya nga ako inimbitahan dun eh. Para matuto, makita ko ano yung mga naandon, tapos yun ang sasabihin mo. Kung babasahin ko lang din pala, edi sana nag-video message na lang ako. Shout out na lang. Tama mali. Tama naman yun eh. Sana kung babasahin mo lang pala yan, Ontiveros, mag-shoutout ka na lang sa opisina mo. Bumili ka na lang ng kaya lang gusto mong pumapel. Diba? Ng isang organized, malakas ang loob, at well-connected na mga criminal syndicates. Nandito na ho sila sa Pilipinas. Naalarma rin O buti pa ito, kahit pumapel, hindi nagbasa. ang mga senador na may mga na-recover ng mga government ID sa hub. Nagulat po sila nung malaman nila na nakapasok po sa sistema nila itong mga IDs na ito. So authentic po. POGOs may be used as conduits to allow even Magtatanong na lang, babasahin pa. May sinabi yung USEC tungkol dun sa mga ID. Sandali. ID. Saan dito yung ID? Saan dito ID? Topic na ID. Ito na yung topic na ID. Babasahin ko yung tanong. Reporter? Pambihira, oo. enemy entities or forces and their spies into our country. Kagabi, nirecall ng Senado ang budget ng Patawa ito si Ontiveros. Sorry, pero nakakatawa talaga siya. Kasi 'di ba? Kaya nga kayong merong natuto ka sa nangyari. Tapos meron kang bullet point diyan na pag ang topic, yung tungkol sa ID, ito na babasahin ko. Pag ang topic tungkol na dito, ito na babasahin ko. Grabe. Ayan ang pambato ng mga dilawan. Sabi nila yan daw magiging pambato ng dilaw. Sagwa. Dati lutang, ngayon basa. Philippine Statistics Authority matapos banggitin ni Senador Bato de la Rosa ang impormasyon ng DO. Boss, kung yung tanong ay binabasa, ibig bang sabihin yung speech na tinanong, alam na nito? Hindi. Kasi nangyari doon, si Gatchalian nagsalita. Sinagot ni Yusek. Parang ganon. Tapos, may topic na si Ontiveros. Yun na sa tingin kong ginawa eh. May topic na, pag ito topic, ito tatanong ko, ito sasabihin ko. Pag ito na topic, tatanong ko, to sasabihin ko. Mas malala pa kay Lenlen.
Correct. At least si Lenlen, pretending to be wise. Eto, hindi, wala nang ganun. Basta ako babasahin ko, wala kayong pakialam. OJ na may 10 foreigner na nakakuha ng Philippine passports. Ayon kay Senador Loren Legarda, iniimbestigahan ng DFA ang kaso at balak magsampa ng kaso laban sa mga foreigner. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aatasan daw nila ang NBI na imbestigahan ito. Ay nako. Anyway, sana talaga maimbestigahan yan kasi yung iba nga Pilipino, hirap na hirap kumuha ng passport, kumuha ng ID. Pagdating mo doon sa kukuha na mo ng ID, asan ang government ID mo? Wala ngang ID, kaya nga kukuha eh. Hindi pwede, kuha ka ng ID mo. Tapos biglang ito mga Chinese, ang daling kumuha ng ID. Bakit ganun? Diba? Tapos, galit na galit tayo sa China. Sana naman yun nasa gobyerno, pahirap-pahirapan nyo naman ng konti. Ang dali na nga nila makakuha ng mga pokpok sa Pilipinas. Pati ba naman ID pinadali nyo? Hindi totoo yan, walang biro yan. Alam ko ho yan. Kasi may mga ano tayo dyan, may mga contact tayo dyan eh. Hindi sa pokpok ang contact natin ha. Kasi meron pa kami ayoko na lang sabihin. May isa kami sino dyan na ano eh. Na ang dami na naming na show na puro KTV ng Chinese. Nandun talaga yung mga bigating Chinese. At nakakalungkot kasi ang dali na sa kanilang kumuha. As in, eto hindi ko naman sinasabing padaliin nyo rin sa mga Pilipino. Hindi na sinasabi ko Kasi yun nga sa Quezon Avenue, pinahihirapan na nila yung mga Pilipino makapasok eh. Alam nyo ba yun? Ganun katindi na mga KTV ngayon. Pag Pilipino, medyo ganun sila. Pero pag Chinese, madali na makakuha. Mas ine-entertain pa. Nagigets nyo ba? Mas ine-entertain pa nitong mga lintik na KTV na to porket Chinese because they know na maraming pera yung Chinese. Pag Pilipino, parang Pilipino ito, walang pera to. Unless kilala nila, di ba? Oh. Ang dali na nga nilang kumuha ng pokpok, pati ba naman ID, pabadaliin nyo? Huwag naman ganon.